Good day mga ka-Fixit! How to be predictable when driving. Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Good day mga ka-Fixit! Paano nga ba maging predictable habang tayo ay nagmamaneho mga ka-Fixit? Napaka-importante po nitong usapin na to at napaka-importante nitong driving tip na to para sa lahat mga ka-Fixit. Alam ko po na yung pagiging predictable mga ka-Fixit is not always good all the time sa lahat ng bagay, kasi yung pagiging predictable po mga ka-Fixit could mean life or death, no? Sumabot sa langit, ha? Lalong-lalo na kapag halimbawa, kagaya na lamang ng daily routine natin sa ating mga tahanan, yung everyday na ginagawa natin, no? Sa ating buhay, kapag masyado tayong predictable, no? Diyan nangyayari yung mga hindi magagandang bagay. Kagaya na lamang ng pagiging predictable mo sa araw-araw mong ginagawa, sa araw-araw na pag-alis mo ng bahay, tapos walang naiiwan sa bahay ninyo. So madaling na pa-predict ng mga masasamang loob, no? Yung daily routine ninyo, and pwede nila kayong gawan ng masama. Kagaya na lamang nung nangyari sa amin nung nanakawan kami. Okay? So dahil napaka-predictable ng aming everyday routine, kapag kami pumapasok sa trabaho ni Mrs., walang naiiwan sa bahay, ayan, alam na alam tuloy ng mga masasamang loob kung anong oras at anong araw sila papasok sa bahay. Antindi mo rin. Ako, kinakwento ko sa inyo totoo. Okay? So para hindi na mangyari yon, no? Ginawa na namin ng paraan yan. Bukod sa binago namin yung daily routine namin, sinecure na rin namin yung bahay. Okay? Pero sa pagmamaneho mga ka-Fixit, napaka-importante to be predictable mga ka-Fixit. Ano nga ba itong predictability na sinasabi ko? Kailangan alam ng ibang motorista at madali kang nababasa ng ibang motorista kung ano yung sunod mong gagawin, no? Hindi po pwede yung basta ka na lamang liliko dito, basta ka na lamang mag-change lane, basta ka na lamang pepreno ng hard braking. Hindi po pwede yun sa pagmamaneho mga ka-Fixit, because pwede po yung magresulta sa isang aksidente or worst, life or death situation mga ka-Fixit. So napaka-delikado. Kapag ka nagmamaneho po tayo, always think about safety mga ka-Fixit. Safety of you, safety of your passengers, and safety of everybody else around you mga ka-Fixit. Okay? So be predictable. Napaka-importante niyan. Tandaan mo yan mga ka-Fixit. Paano nga ba magiging predictable? It's by using the parts of your vehicle for your safety mga ka-Fixit. Kasi bawat parte ng iyong sasakyan ay ginawa at inilagay yan dyan for your for the purpose of your driving and for the purpose of making you safe while you're driving mga ka-Fixit. Kagaya na lamang, napaka-importante ng mga signal lights. Yan. Learn to use the signal lights mga ka-Fixit. Especially when changing lane, no? When changing lane or kapag kailangan mong lumiko kapag kailangan mong gumawa ng turn, mapa-U-turn man yan, left turn, right turn, 2-point turn, 3-point turn, 5-point turn, lagi kang gagamit ng signal light kung saan mo papupuntahin yung vehicle para makapagbigay ka ng tamang signal sa sasakyan na nasa palibot mo, nasa likuran mo, nasa gilid or paparating kung saan man, sa harapan, para alam nila kung saan ka pupunta at ano yung sunod mong gagawin. Have you ever heard yung ibang driver na sinasabi na ginagawa akong manghuhula nito Will you please repeat it? Kaya nila nasasabi yun kasi hindi nila nape-predict yung sasakyan na nasa unahan or yung sasakyan na nasa likuran or kung ano mang sasakyan yung tinitingnan nila, no? Mapapasabi ka talaga ng ganun. Ako madalas kong nasasabi yan kapag hindi ko nape-predict yung sasakyan na nasa unahan. Okay? Dahil hindi siya marunong gumamit ng signal light. Okay? Isa pa mga ka-Fixit, learn to use the side mirrors or the door mirrors ng iyong sasakyan, pati na rin yung rear view mirror. Lalong-lalo na itong sasakyan na to, clear to. So kapag tumitingin ako sa side mirrors or door mirrors and sa rear view mirror, ultimately kung marunong yung driver na nasa likuran ko, nakikita niya ako na tumitingin. And isang senyales na yon para sa kanya na meron akong gagawin. Halimbawa na lamang, tingin ako ng tingin sa side mirror ko sa kanan, and frequently kung tinitingnan kung may sasakyan na paparating sa may kanang bahagi ng aking sasakyan. So kung nakikita yun ng driver na nasa likuran, nape-predict niya na may possibility na mag-change lane ako sa kanan or lumiko ako sa kanan. Tapos maya-maya magsisignal na ako sa kanan kapag nakita ko na clear na and safe ng mag-change lane or lumipat ng lane sa kanan mga ka-Fixit. So doon pa lang ma-anticipate na niya, pwedeng ang gawin niya mag-slow down na siya or lilipat na siya ng lane or overtake na siya sa akin. Okay? So ganun din ako as a driver, na-obserbahan ko din yan. Kaya ako hindi po ako nagpapalagay ng heavy tint, no? Kasi for the purpose of safety din, nakikita ako nung ibang mga
driver, no, mga ka-fixit. Kasi malaking bagay na nakikita nila yung movement ng aking katawan, yung movement ng aking mata, ng aking ulo, nakikita nila para ma-predict nila ano yung sunod kong gagawin. So malaking bagay po yun for our safety, mga ka-fixit. Okay? So nandito pa rin tayo sa Baclaron, mga ka-fixit. Naliligo tayo dyan sa may EDSA. Okay? So isipin mo na lamang, mga ka-fixit, palagi mong iisipin na yung gagawin mo, no, would it benefit you in your safety, mga ka-fixit, no? Yung sunod mong gagawin. Kung hindi naman, huwag mo na lang gawin, ka-fixit, no? Lagi mong ipa-priority yung iyong safety over anything else. Your safety and your passengers' safety, mga ka-fixit. Sinasaludoan kita. Hey! Then syempre palagi mong iisipin at tandaan yung kasabihan na do not do to others what you don't want others do unto you. So napaka-simpleng kasabihan niya, pero napaka-applicable din po niyan sa ating pagmamaneho. Okay? So ano ba yung mga bagay na gusto mo at tama na gawin para sa mga ka-fixit ng ibang mga motorista? Yun yung gagawin mo para sa kanila. So matuto kang gumamit ng signal light, no? Matuto ka ng progressive braking, huwag yung pabigla-bigla ng preno, mga ka-fixit, no? Kasi magkukos din yun ng aksidente. Matuto ka rin ng smooth acceleration. Ayan. Matuto ka rin na gumamit ng iba pang mga signal, kagaya na lamang ng pagbusina ng tama, no? Paano ba yung tamang pagbusina? Kagaya nito. Para mga ganun lang, beep beep. Huwag naman yung sobrang tagal, sobrang haba ng pagbusina, kasi nakakainis po yung para sa ibang mga motorista. Ito, nag-signal na ako ng pakaliwa at tinitingnan ko yung mga sasakyan na nasa side mirror ko sa likuran. So na-anticipate nila, nag-slow down sila, kaya tayo ay nakapasok. Yan. So be predictable all throughout your driving, mga ka-fixit. Napaka-importante yan for your safety. Okay? Part din yan ng defensive driving technique, no? Kaya tandaan mo yan, ka-fixit. Okay? Since nandito na rin naman tayo sa EDSA, ayan, papakita sa inyo paano tayo magmaneho dito sa EDSA, mga ka-fixit. Always use the correct lane, or always choose and drive on the correct lane, mga ka-fixit, kapag nandito ka sa kalsada na to. Yung tingnan mo mabuti yung mga stoplight. Ito, kagaya nito, nasa green light tayo. So go lang, mga ka-fixit. Siyempre, tingnan mo din, no? Usually dyan sa may mga stoplight, nandiyan may mga placard dyan, nakalagay dyan kung saan papunta yung lane na yun. Kapag tinumbok mo yung particular lane, kung nasan ka, makikita mo dyan kung saan yan papunta. Okay? So, iwas ka din dun sa bus lane. Napaka-importante kapag nandito ko sa EDSA, iwas ka sa bus lane. Pwede kang mahuli dyan, mga ka-fixit. Iwas abala, kumbaga. Dito ka sa tamang lane. Usually nandito ako sa gitna. Ito kung nasan tayo ngayon. Ayoko rin dyan sa bandang kanan, kasi mga public utility vehicle lang dyan, nagbababa at nagsasakay ng pasahero. So pwede kang mabara dyan, mas matatagalan ka. So dito lang tayo sa center lane. Yan. So always use keep the safe distance sa sasakyan na nasa unahan, sasakyan na nasa likuran, and sasakyan na nasa kanan at kaliwa ng iyong sasakyan. Okay? Just to be safe, mga ka-fixit. And syempre, obserbahan mo rin palagi yung iyong rear view mirrors and yung side mirrors, door mirrors, para makita mo kung mayroong paparating na sasakyan, especially bago ka mag-change ng lane, mga ka-fixit. Especially yung mga motor, mga ka-fixit, usually bigla-bigla na lang pong sumusulpot yung karamihan sa kanila. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ako, nagmamotor pa rin po ako, kaya alam ko, mga ka-fixit. Okay? Ayan. So obserbahan lamang po natin maigi yung kapaligiran ng ating sasakyan habang tayo ay nagmamaneho. Ayan.
and drive na normal driving situation lamang po mga ka-fixit. Hindi po tayo nagmamadali, hindi rin naman po masyadong mabagal. Kasi yung pagdadrive ng masyadong mabagal, lalo na kapag mga ganito sa EDSA National Highway ito, so delikado rin po yung masyadong mabagal. Yan, kagaya nito speed natin 50-60 kilometers per hour, yan sapat na po yan para sa ganitong traffic situation. Liliko na po ako dito sa ilalim ng flyover nito mga ka-fixit. So I would like to end this video by saying, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Tandaan mo yan ka-fixit, importante yan.